Sabay na lumipad ang FA-50 jet ng Philippine Air Force at F-18 Super Hornet ng Royal Australian Air Force para sa close air support at kunwaring naglaglag ng bomba. Bahagi lamang ito ng Combined Joint Forcible Entry Operations sa pagpapatuloy ng Alon Exercises 2025 ngayong linggo sa San Vicente, Palawan. Ang senaryo, bawiin ang isang isla na kunwaring nakubkob ng mga kalaban. Matapos ang fighter jets, sunod na umatake ang mga Fast Attack Interdiction Craft o FAIG ng Philippine Navy. Sakay ng rubber boat, isinagawa naman ang amphibious landing kasabay ang paghagis ng smoke grenade. Hanggang sa tuluyan ng lumusob ang mga tropa ng Philippine Marines at Australian Defense Force at pinaputok ang iba't ibang klase ng armas. Matagumpay nilang napasok ang isang gusali na nagsilbing target sa pagsasanay. Isa pang senaryo na ipinakita sa pagsasanay ang airfield seizure kasama ang mga tropa mula sa US Marines, tampok ang kanilang Osprey aircraft. Personal itong sinaksihan ni Defense Secretary Gibo Teodoro, Australian Deputy Prime Minister at Defense Minister Richard Marles, AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at iba pang opisyal mula sa AFP, Australia at mga bansang nagsilbing observer. Nagpulong kamakailan lamang si Marles at Teodoro at napag-usapan ng dalawa ang pagsasapinal sa Defense Cooperation Agreement sa pagitan ng Australia at Pilipinas. Layo nitong dagdagan pa ang military at security cooperation ng dalawang bansa. Inaasahan naman ang pagkakaroon ng reaksyon mula sa China, kung saan parehong may banta na kinakaharap ang Pilipinas at Australia. We will do what we need to do in spite of the criticism, because the criticism basically of the PRC is really paranoia, and it is a propaganda line. Their criticisms are propaganda, which for them and fortunately for us is not working. Here, and we're very clear in terms of how we message this to the region and to the world, what we are exercising here about and why we're doing this. This is cooperation about two countries which seek to assert the rules-based order, and it is as simple as that. Ayon sa AFP, mahalagang mapalakas pa ang depensa sa Western Seaboard ng Pilipinas. Kaya't dito sa Palawan isinagawa ang Combined Joint Forcible Entry Operations na bahagi ng Alon Exercises 2025 sa pagitan ng Pilipinas at Australia. Kaugnay na rin yan ng iba't ibang insidente ngayon sa West Philippine Sea. Samantala, naitaboy pang palayo ang presensya ng mga barko ng China mula sa BRP Sierra Madre. Ito'y matapos may ulat ang mga drill na ginawa nila kamakailan sa paligid ng Ayungin Shoal, kung saan nag-deploy pa ng mga armadong rib at fast boat ang China Coast Guard. Una na ring inalis ng mga tropang Pilipino na nakaistasyon doon ang fishing nets na inilatag ng mga barko ng Chinese Maritime Militia para hindi makaantala ang mga ito sa susunod na RORE mission. Nandun pa rin sila sa paligid ng Ayungin Shoal. They are now a constant, they have a constant presence in that area. Pero malayo naman, no? Malayo. At least we were successful in pushing them outward. Parati kong sinasabi sa ating mga tropa, it is our right to do the resupply mission dahil karapatan natin na suportahan yung mga tropa natin sa BRP Sierra Madre. Nakausap ko sila and they are in high spirits. We are always on alert. We don't have to be extra alert. We are always on alert. Umaasa naman ng AFP na rerespetuhin ng China ang umiiral na provisional agreement sa mga RORE mission sa BRP Sierra Madre, kung saan walang untoward incident na naiulat. Mula San Vicente, Palawan, Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.